The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Some in the crowd who heard these words of Jesus said, "This is truly the prophet." Others said, "This is the Christ." But others said, "The Christ will not come from Galilee, will he? Does not the Scripture say that the Christ will be of David's family and come from Bethlehem, the village where David lived?" So a division occurred in the crowd because of him. Some of them even wanted to arrest him, but no one laid hands on him. So the guards went to the chief priests and Pharisees, who asked them, "Why did you not bring him in?" The guards answered, "Never before has anyone spoken like this man." So the Pharisees answered them, "Have you also been deceived? Have any of the authorities or the Pharisees believed in him? But this crowd, which does not know the law, is accursed." Nicodemus, one of their members who had come to him earlier, said to them, "Does our law condemn a man before it first hears him and finds out what he is doing?" They answered and said to him, "You are not from Galilee also, are you? Look and see that no prophet arises from Galilee." Then each went to his own house. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Si Nicodemo ay isang high-ranking official ng Sanhedrin. Ang Sanhedrin ay ang ruling body ng mga Hudyo. Kaya nakapagtataka na yung mga Hudyo ang siyang nag-aakusa sa ating Panginoon ay merong isang Nicodemo na tumatayo bilang isang reasonable person. Kasi ang tanong dito ni Nicodemo, di ba hindi naman muna natin huhusgahan ng isang tao kapag hindi pa natin siya napapakinggan? Si Nicodemo, isang high-ranking official ng Sanhedrin, nagpo-propose ng tinatawag nating rule of law. Para kay Nicodemo, yung rule of law, pakinggan natin yung taong yan bago natin siya hatulan. Bigyan natin ng due process yung taong yan bago natin i-condemn. Dapat magkaroon muna ng hearing bago natin siya ipakulong o di kaya ipapatay. So yun po ang pinopropose itong si Nicodemo. Yung pong tinatawag nating rule of law ay para sa ilan, kinakailangan na alisin na dahil yung proseso matagal. Kaya mayroong mga nagsasabi na ang batas dapat ilagay na lang sa kamay ng tao at wag na yung batas ay gagamitin pa at hahaba pa kung sakali man na magkakaroon nga ng tinatawag nating hearing o di kaya yung due process. Nangyari po sa ating bayan yan. Mga ilang taon na nakalilipas, marami yung namatay o pinatay, wala ng due process. Kumbaga, ang usual na biktima dito ay unang-una, yung wala talagang kakayahan na kumuha ng abogado o di kaya tumbukin na natin yung mga mahihirap. Yung kawalan ng due process, ang usual na biktima ay yung pong mga dukha at nakita natin din yan sa ating bayan. So ang ganda na pagnilayan itong nangyari ngayon sa banal na ebanghelyo sapagkat meron pa pala na mga tao din sa pamahalaan o sa gobyerno o dito in the context of the gospel na bahagi ng Sanhedrin na reasonable, nag-iisip at kinikilala yung karapatan ng ibang tao. So kumbaga, kung ito sana ang pinangyayari din sa ating bayan, siguro yung mga patayan na nangyari noon ay hindi po naganap. Siguro yung ngayong nasa dahig na at nililitis, binigyan ng due process, sana hindi po niya naranasan yung ganitong nararanasan niya. Kasi meron pang batas na pinaiiral, meron ding mga tao sa pamahalaan na nagpapairal ng batas. So ito ay lesson, ika nga. At ang lesson na to ay pinapaalala sa atin ngayon ng banal na ebanghelyo. We should not be rushed in judging people or in condemning people, especially if
we don't know the person. So we need to give the person the benefit of the doubt, and we need actually to hear that person before we even form our own judgment or condemnation. So due process din ho ang tawag natin kahit nasa pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa. Ang malungkot, tayo kapag nakita natin yung iba, meron na kagad tayong napo-form na judgment laban sa iba. Yung impression pa nga lang ho impression pa lang pero mukhang judgment na o condemnation na nasa utak natin. And so therefore we don't like the person, so we hate the person even though we don't really know the person that much. So again, ina-apply natin yung due process hindi lamang sa isang kaso kundi yung sa pakikipag-ugnayan lang natin sa ating kapwa. We are very extreme in our appreciation of other people, especially sa unang kita pa lang ay ayaw na natin sa Kanya. Hindi na maganda pakiramdam natin sa Kanya. So bumuo na kagad tayo ng sarili nating condemnation o judgment laban doon sa tao. My dear friends, brothers and sisters, Nicodemus is an example of a rational man. Yes, he is a member of the Sanhedrin, a ranking official, but then his position did not get in the way for him to apply the so-called rule of law o di kayo yung due process. At sana naman sa atin din, ang panalangin ko ay sa pakikipag-ugnayan, bigyan natin ng pagkakataon yung ibang tao na makita o may pakita nila kung ano ang katotohanan sa kanila bago natin sila husgahan sa ating puso at sa ating isipan. Amen.